pagbati sa bawat isa. Hallelujah. It's been 2 weeks na hindi nyo ko nakita at salamat sa biyaya ng Panginoon at narito, malakas, nakauwi ng mainam at alam nyo ba mga brothers and sisters, habang ang panahon dito ng mga nakaraang linggo ay maraming bagyo, no? Maraming ulan. Ngunit pagdating naman doon sa kabilang lugar, sa dako ng Indonesia ay sobra namang init. At habang aking iniisip, sabi ko, Lord, paano kaya sila? At salamat na lamang dahilan ang Diyos ang may kontrol ng lahat. Hallelujah, bagamat may nananalangin doon na wag sanang umulan kasi ang kasalan po ay nasa garden wedding. Dito naman po ang lakas ng ulan. Pero alam nyo ba, minsan ay tinakot kami ng bahagya sapagkat ng araw ng kasal, sa hapon po igaganapin yon, umaga biglang umulan. So, nabahala, ngunit ako inanalangin at sinabi ko sa aking kapatid ay maayos na sapagkat nanalangin na kami. So, pinanghawakan ng pananalangin at hinawakan ng ang kanyang gagawin sa araw na yon at tunay na nangyari. At pagtapos po ng ulan at mga bandang 2:00 na yata ng tanghali natapos ang ulan at sa hapon nag-start ng 4:00, naging mainit na ang panahon. At yun ay, masasabi ko, isang biyaya ng Panginoon na pinagkaloob. Sapagkat alam naman natin na ako po yung magkakasal. So, para sa akin, napakahirap. First time na magkakasal, hindi marunong magkasal kasi walang karanasan. At isa pa, ang pinakamahirap po noon ay kailangan ko magsalita ng Ingles. Bagamat ako ay naririnig nyo na nagsasalita ng Ingles, pero ang pagsasalita ng Ingles all throughout in 1 hour or in 45 minutes ay hindi nyo ako nakikita, ay mahirap po para sa akin yon. So, ginawa lang lahat ng pinakamainam ang paghahanda, pero pag doon pala sa actual ay mahirap din pala, no? So may mga sabihin natin na may mga mali. So gayon pa man, natapos ang kasal ng mainam. Salamat po sa ating Panginoon Diyos. Naging maayos ang lahat hanggang sa nakauwi dito sa Pilipinas at ang aking mga mahal sa buhay ay nakauwi doon sa kanilang mga tahanan sa Amerika, sa iba't ibang pangdakong lugar. At yun po ay taus-puso kong pinasasalamatan sa Diyos. At kasama na rin po ang aking labis na pasasalamat sa bawat isa sa inyo. Alam ko na kayo rin ay nanalangin at ang isang kagalakan, ang isa ay kagalakan ng lahat sapagkat, hallelujah, tunay na tayo ay dinirinig ng ating Panginoon Diyos at hindi siya nagkukulang sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Kaya naman, habang ako ay nagbulay-bulay at ito ay somehow na nakadugtong doon sa kasalan sapagkat iniisip ko, because Lord, alam ko mula rito ay kaya mong magpalitaw ng inspirasyon. At habang aking binulay ang mga nangyayari sa mga nakaraang linggo o sa kasal bago ganapin, ay nakita ko na ang biyaya ng Diyos ay ipinapakita niya ano yung mga nangyayari sa iyong buhay. So I don't know kung paano ko explain sa inyo ito, pero alam niyo ba na nung panahon ako ay naghahanda, marahil kapag ang magkakasal ay sabihin natin ay hindi pari, so, minsan ang kinakailangan nilang damit ay mga sabihin natin na Americana or full suit. So, merong necktie, merong Americana at merong pantalon at bagong sapatos, no? So, parang ganon. Habang aking tinitingnan ng aking budget, kulang. So, sabi ko, Lord, ikaw nang bahala. Pero dumating yung pagkakataon na tinanong ako, sabi sa akin, ano kuya, meron ka na bang damit pangkasal? Ikaw pa naman yung magkakasal. Sabi ko, meron na sa, alam ko, nandun sa rentahan. So yun po ay, ako ay magre-renta.
So ngayon, pumunta ako ng rentahan at sabi ko, ito lang yung kasya sa akin eh, kulay itim. Para sa akin, kahit anong suotin ko, basta damit pang kasal, okay na. Pero dumating yung pagkakataon, nag-video call kami, ang sabi niya, okay naman yung itim, pero pati nga nung iba. To cut the story short, nakita niya yung isang gusto niya, at yun yung pinasuot niya sa akin, at siya na rin yung nagbayad. So, somehow, nakita ko ang binubulay-bulay yon. Sabi ko, salamat sa Panginoon. Dahilan hindi ko pinaghirapan, kundi ito ay ibinigay sa akin. At hindi ko to kagustuhan, kundi kagustuhan nung ikakasal. Kagustuhan na ayon sa kaniyang, sabihin natin, perspective. Yun ang maganda para sa kanya, at yun ang ibinigay sa akin. And I remember, in Revelation chapter 19, siguro magandang basahin siguro natin, no? In Revelation chapter 19, ang damit na pangkasalan ay hindi ito pinili ng bride ni Kristo o ang asawa ni Kristo, kundi ito ay ibinigay sa Kanya. Alam niyo po ba yan? Siguro magandang basahin. Ako ay nag-i-introduction pa lang. Revelation chapter 19, verse 7 hanggang 8. Let us be glad and rejoice and give honor to Him, for the marriage of the Lamb is come, and His wife hath made herself ready. Siguro kung meron dapat na makita sa mga asawa ni Kristo or bride ng ating Panginoon, ay dapat maging ready tayo. Amen? At sa verse 8, ang sabi, and to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of saints. Sa ibang salin, and give to her the fine linen. So hindi niya to pinaghirapan, kundi ito ay ibinigay sa kanya. Nakukuha niyo po ba? Hindi ito kagustuhan ng bride or ng wife ni Kristo, kundi ito ay kagustuhan ni Kristo para sa kanyang bride o para sa kanyang asawa. Ang naging character lang ng isang bride ay siya ay handa. Okay? So I do believe na mula rito, habang aking binubulay-bulay, sabi ko, Lord, salamat. Maliit na karanasan at mula rito ay kanyang, sabihin natin, pinalawak. Meron akong bubuksan na talata at ang talatang aking bubuksan ay, of course, gaya ng aking nabanggit, ito ay magmumula sa parable of the wedding banquet. Siguro, alam niyo naman ng wedding banquet. Gusto niyo bang basahin pa? Or magbigay na lang tayo ng summary. Okay, so ang wedding banquet, ang pinaka-summarize nito ay makikita natin to sa Matthew chapter 22 verse 1 to 14. Siguro magpaunang talata muna tayo. Dito muna tayo sa Psalms chapter 65 verse 4. Sabi dito sa verse 4, Blessed is the man whom thou chosest, and causest to approach unto thee, that he may dwell in thy courts. We shall be satisfied with the goodness of thy house, even of thy holy temple. And then, ang aking sanang babasahin ay ang Matthew chapter 22, verses 1 to 14. Ngunit sa-summarize ko na lamang ito. Ang Matthew chapter 22, verses 1 to 14, unang-una, may mga points na dapat tayong makita. Una, the king invitation. Makikita natin to sa verses 2 and 3. Ang king ay naghanda ng isang feast o ng isang banquet para sa kanyang anak at inimbitahan ang mga honorable guest. But the problem is, they refuse it. For some reasons, napakadaming valid reasons. Ngunit can you imagine, ang king ang siyang naghanda. Ibig sabihin, meron ng pagkain doon sa banquet, kakainin na lamang. Ngunit, they refuse. Sino ba itong mga honorable guest na to? Ang mga honorable guest nito ay kilala ng Diyos. Ito ay, kilala ng hari. Ibig sabihin, siyempre sa invitation, malamang kilala mo ang iyong iimbitahan. Sila ang special sa iyo.
Pero, ang masakit isipin, yung espesyal para sa akin, for example, ako ang king, para sa kanila ay hindi ito espesyal. Siguro masakit yun, no? Alam nyo, doon sa kasal ng aking kapatid, meron silang frame na malawak, kulay puti. At meron dong mga sticker. Sa bawat sticker ay merong nakalagay na mga guest. Kapag umattend yung guest, tatanggalin yung sticker doon sa isang frame. At alam nyo ba, lahat ng mga guest na umattend ay kumuha ng sticker at ang lumitaw doon sa frame na yon ang kanilang larawan bilang isang ikakasal. Nakita ang kagandahan nung ang mga guest ay dumating. Pero alam niyo ba, ang mga guests sa dumating ay hindi lamang galing sa isang lugar na sabihin natin nag-commute. They spent dollars. They spent time. They spent a lot of money para makapunta lamang from US to Indonesia, from Philippines to Indonesia. At kung paano nila yon binigyan ng puwang sa kanilang buhay, nag-budget, naglaan ng sabihin natin ng mahabang vacation leave para makapag-leave sa trabaho upang masaksihan lamang ang kasalang gaganapin. Sapagkat ang kanilang na-receive na invitation, kanilang pinahalagahan. Dahilan nung nagbigay ng invitation ng aking kapatid para sa kanya, yun ay mahalaga. And guess what? Lahat kami doon ay halos magkakamag-anak at kaibigang totoo ng aking kapatid. Pero yung king na ito, yung mga honorable guest niya ay hindi dumating. Sa tingin niyo ba, matutuwa ang king na yun? Of course, hindi siya natuwa, but makikita natin ng verse 4 hanggang 7 yung persistent ng king, ng kanyang biyaya doon sa kanyang mga honorable guests. In fact, nagpadala pa ulit siya ng kanyang mga mensahero, ng kanyang mga servants na magsabi sa mga honorable guest, sige na, ganito na lamang ang gagawin ninyo. Lahat ay nakahanda na. So, I'm paraphrasing. Pero ganun, makikita natin kung gaano kapilit o pagpupumilit ng isang hari na imbitahan ang pinaka-importante para sa kanya. But guess what? Ang ginawa ng mga honorable guests na ito sa mga servants, messenger na pinadala ng hari, ay kanila pang pinagpapatay. Can you imagine? Nabivisualize niyo po ba ang istorya na ito na parable ng wedding banquet? Ano kaya ang mararamdaman ng hari? Of course, magagalit. And that is why nagalit ang hari doon sa mga honorable guests. Makikita natin yan sa verse 4 hanggang 7. Ngayon, walang gustong pumunta sa kanyang pinagkalooban na invitation para sa kasalan ng kanyang anak. Ang sinabi niya sa mga servants niya, okay, kahit sino na lang. Ibigay niyo ang invitation sa kahit sino na lang. Mayaman, mahirap, hindi niya mga kilala. Basta wag lang masayang ang inihanda ko na kasalan para sa aking anak. Nabivisualize niyo po doon, kahit na masama, kahit na mabuti, kahit na mahirap, kahit na mayaman, ay yun ay binigyan ng imbitasyon. Well, so invitation, hindi sinabi ng talata kung ano ang mga detalye nito, kung ano ang wedding attire. Hindi dinitalye dito kung ano ang kasuotan o ano ang oras ng kasalan, anong oras ang sabihin natin ng kainan, etc. and etc. Pero alam niyo po ba, ang nakakatuwa, sa lahat ng kanilang inimbitahan, unexpected guest. Pag sinabing unexpected, hindi nila mga kilala. Hindi kilala ng hari. Sa verse 11 hanggang 13, well, nakita natin na may mga guest na dumating. Of course, nagsiesta sila or kumain sila at nag-enjoy sila sa hinahandang piging ng hari. Pero ang isang hari nakakita ng isang guest na walang proper wedding garment.
At ang hatol doon sa isang walang wedding garment ay alisin doon sa handaan. At itapon doon sa labas ng kaharian. Now, ano po ba ang ipinapakita rito? May kahalagahan po ang damit. Sapagkat ang damit, ito ay nagpapakita ng iyong pagsang-ayon sa imbitasyon na iyong natanggap. Okay? At kung ating marirealize ito, sa panahon, merong pinili ang Diyos ng kanyang mga anak. Alam natin kung ano yan, which yung kanyang mga pinili, ang mga Israelites. But, hindi nila tinanggap ang imbitasyon ng Diyos para sa kanila. Bagkus, anong ginawa nila? Pinapatay pa nila ang Panginoong Hesus Kristo. And that is the reason pwede natin iparallel ang parable of the wedding banquet sa John chapter 1 verses 10 hanggang 13. Ang sabi dito, He was in the world. Ang He dito ay nagpapakita ang ating Panginoon. And the world was made by Him, and the world knew Him not. He came unto His own. Siya ay pumarito para sa kanyang mga kilala o sa kanyang mga anak or in own possession. And His own received Him not. Can you imagine? Hindi siya tinanggap ng kanya. Pero ang sabi dito, but as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor the will of man, but of God. Salamat sapagkat nung dumating ang imbitasyon sa bawat isa sa atin, ating tinanggap. Amen? Hallelujah. And that is the reason binigyan tayo ng power or sa ibang salin, it's authority na maging anak ng Diyos. Na maging Kanya. At ang sabi dito, hallelujah, we are not born of the blood, na sabihin sa ating mga magulang, nor will of the flesh, nor of the will of man, but born of God. Hallelujah. Sino ba dito mga anak ng Diyos? Amen. Hallelujah. Now, babalik tayo doon sa damit. Gaano kahalaga ang damit na binigay sa atin ng Diyos? Well, ating nakita na yan, ngunit tayo magbibigay ng diin mamaya at bigyan natin ng isang puwang dito, ang isang verse na nagsabi dito sa Psalms chapter 65, verse 4. Blessed is the man thou chosest, and causest to approach unto thee, that he may dwell thy courts. He shall be satisfied with the goodness of thy house, and even to thy holy temple. Now, bibigyan natin ng diin at iisa-isahin natin. Well, alam natin, ang Psalms chapter 1, ang sabi doon, blessed is the man na hindi umuupo sa masasama, ni tumatanggap ng payo sa mga masasama. Pero dito ay iba. Ang sabi dito ng talata, this is the Song of David, at ang context nito is about the God of our salvation. At ang sabi sa 4, mapalad pala ang tao na pinili niya. Anong purpose kung bakit ka pinili ng Diyos? Sapagkat ang gusto niya ay ikaw ay lumapit sa Kanya and causes to approach unto thee. Tama? At ang sabi dito, para mag-enjoy sa, unang-una, tandaan natin, may tatlong binanggit dito. Una, courts, house, at ang panganitlo is holy temple.
Well, sa tabernacle of God, alam natin yan. Bago tayo makapasok doon sa Holy of Holiest, kailangan mo munang pumasok sa court, sa outer court. Pumasok ka doon at doon pagpasok mo, merong inner court. Kailangan mo pa rin pumasok doon sa inner court at ang court na yon ay inner court na tinatawag kapag ikay pumasok ka doon, ito ay tinatawag na house of God. At the Holy of the Holiest, ito ang kung saan ang presensya ng Diyos ay naroon. Napapansin natin, mapalad daw ang tao na pinili. Sino mga pinili dito? Amen. Now, ang tanong, binigyan niya tayo ng karapatan na tayo ay makalapit sa Kanya. Sa outer court ba? No. Sa inner court ba or in the house of God, the dwelling place niya, dun ba? No. Ang gusto niya, pumasok tayo doon sa Holy of Holiest, na kung saan ang kanyang presensya ay naroon. Now, to sum up, para makita natin, no? Ang sum up nito, ulitin ko lamang, ang outer court ay nagpapakita na kung saan nandoon tayo na nagpupuri sa Kanya. Well, meron ka ngayon access upang tayo ay makapagpuri sa Kanya. Tama po ba? At sa inner court or sa house of God, ang sabi doon, upang ma-enjoy mo at masatisfied ka sa goodness of thy house. At pwede natin sabihin ito, ang lahat ng meron doon sa loob ng house, ano yung mga yon? Ang fellowship, ang provision ng Diyos, at ang lahat ay naroon, ay pwede mong ma-enjoy. Pero, merong holy temple, or tinatawag na Holy of Holiest na ating pwedeng tingnan na kung saan nandoon ang sacred at intimate presence of God na kung saan doon siya nananahan. Okay, nasusundan niyo po ba? Now the question is, kung tayo ay pinili ng Diyos at binigyan tayo ng pribilehiyo na tayo ay makalapit sa Kanya, hindi lamang sa outer court, hindi lamang sa inner court, kundi doon sa most holiest, nasa ngayon tayo. Sino na ngayon ang nasa holiest? Most holiest. Taas ang kamay. Hallelujah. See? Maganda siguro talagang pag-aaralan natin ito. Okay. So yan, hihimay-himayin natin yan at ito ay magpapakita rin ng connection sa ating pinag-uusapan. Now, meron ditong binanggit si Brother Branham at bigyan nyo na lang ng pansin. At ngayon marirealize nyo, ay, nandun pala ako sa Holy of Holiest. Okay. At may mga supporting verse na tayo pag-uusapan. Okay, time check. It's 9:10 or 9:50. Ang sabi dito, sabi ni Brother Branham, you start outside. Ibig sabihin, papasok ka pa lang doon sa outer court, meaning you separated by sin. And God invites you into the inner court. And through Christ, you become a part of His household. Dahilan sa ating Panginoon, Jesus Kristo, tayo ay naging isang kapamilya. Household, a family of God. May relation sa Diyos. May fellowship sa Diyos. At alam niyo po ba, lahat ng meron doon sa bahay ng Diyos, hallelujah, ay ikaw ay masasatisfied nito. At yan ang ipinagkaloob sa bawat pinili niya na makapasok sa Kanya. And sometimes, doon tayo nag-i-enjoy. Ang provision ay nariyan, ang kagalingan ay nariyan, ang lahat ng ating pangangailangan sa mundong ito ay naroon. Pero merong isang gusto siyang mangyari. Pumasok tayo sa Holy Temple, which is yun talaga ang desire niya sa bawat isa sa atin. Bakit ano ba doon meron sa Holy Temple? Ang sabi ni Brother Branham, by the Spirit you are brought right into the immediate presence or the Holy Temple sapagkat ang tabing ng inner court
doon sa house of God at doon sa most holy place ay nawasak na. Malaya ka nang makapasok roon. And that is the reason, napakasarap sapagkat ang Hebrews chapter 9 at ang Hebrews chapter 10 ipinapakita dito dahilan sa ating Panginoon, dahilan siya ang high priest. Hallelujah. Na kung saan dati ang mga high priest in the Old Testament, isang taon lamang pumapasok doon sa Holiest of Holiest, nag-aalay sila ng sacrifice para sa kasalanan, para sa atonement ng kasalanan ng mga Israelites, ngunit yun ay dugo lamang ng mga hayop, ngunit ang ginawa ng high priest ng ating Panginoon, ang kanyang buhay at ang kanyang dugo, ang naging kabayaran at wala na ngayong barrier at ikaw ay malayang nang makapasok in the holy presence of God. And it requires ang ating Panginoon. Tama po ba? Without Him, you cannot enter. Sad to say, brothers and sisters, marami sa mga mananampalataya, ini-encourage pa rin na pumaroon sa Holy of Holies. Marahil nagwa-wandering pa sa labas ng inner court or doon sa outer court. Nagwa-wandering, sabihin, dito muna ako. Sabi doon ni David, di ba? Sabi niya, sa book of Psalms, I will enter His gates with thanksgiving in my heart. So nandun siya, masaya. Yung iba naman ay nandun sa inner court. Nag-wandering and sabihin natin, wow, masarap pala rito. Pero alam niyo po ba, doon sa inner court, or the most holy place, andoon ang pagiging isa. Sabi ni Brother Branham, ito'y pinakita niya sa isang mag-asawa. Well, pwede ang mga tao mag-enjoy doon sa sabihin natin sa loob ng tahanan, pwede nilang pasukin ng kitchen, pwede nilang pumunta sa living room, pwede nilang gawin ng lahat. Pero iba kapag doon sa kwarto. Ang pumapasok lang doon ay ang mag-asawa. At doon merong intimacy. Nandoon ang union. Nandoon ang pag-iisa ng dalawa. Nandoon ang pagiging perfect in oneness. Now, kapag in perfect in oneness, yan ang panalangin ng ating Panginoon. Yan ang desire niya. Mababasa natin yan sa John chapter 17 verse 23. Ating ang basahin. I in them and thou in me, that they may be made perfect in one. And that the world may know that thou hast sent me and hast loved them as thou hast loved me. Ano yung gusto ng Panginoon? Ang kanyang panalangin sa John chapter 17, na that we may be made perfect in one. Mayroon tayong iisa kay Kristo, ngunit ang gusto ng ating Panginoon, made perfect in one. Kung ano ang iniisip ni Kristo, yun ang iniisip mo. Kung anong gusto ni Kristo, yun ang ginugusto mo. Ang bawat makikita natin sa mag-asawa, isang tingin pa lang, alam mo na ang mensahe. Minsan, tumatawag lang. Pagtawag ng lalaki dito sa babaeng asawa, hello honey, ako ito. Sa boses pa lang, kilalang-kilala na. Can you imagine yung perfect oneness? Pati yung intuition. Magagalit ang asawa ko kapag ganito. At merong intuition si babae, meron kang ginawang mali. Alam niya, ganun ka perfect. Sapagkat meron silang invisible union. Meron silang pagiging isa. So yun ang gusto ng Diyos. At yun ang mapalad daw ang tao kapag ang tao na ito, unang-una sa lahat, sad to say, hindi makakalapit sa Diyos ang hindi niya pinili. Sapagkat yung kanyang pinili lamang ang makakapasok.
at makakatanggap ng benepisyo na meron sa Diyos. Sa Kanyang house. Sa Kanyang presensya. Well, gusto kong pamagatan ang ating pag-uusapan sa umagang ito. Forgive me, sapagkat ang aking title ay huli. Ang aking title sa umagang ito, hindi ko pala nasulat. The blessedness of a chosen one, ... and how to enter in God's presence. The blessedness of the chosen one, ... and how to enter into His presence. May kinalaman dito ang word na approach. At sa ating pag-uusapan, ang approach ay sa definition sa dictionary ay may 3. Ang definition sa dictionary, ang sabi dito, ang approach, ito ay pinapakita, basahin natin. Okay, sa translation ng Merriam-Webster, ang approach na ipinakita dito ay yung to be nearer to someone or to something, or to draw near. At yung ibang mga explanation naman ay magpapakita patungkol sa paano magsalita sa isang tao na hindi mo pakilala, which is hindi natin yon pag-aaralan sapagkat magbibigay tayo ng focus dito sa isa na to approach, to be nearer, or to draw near, sapagkat ang ginamit dito na Hebrew word na approach dito sa Psalms chapter 65 verse 4, ang ginamit dito na Hebrew word ay kaurab. Ang kaurab, ang meaning nito sa Hebrew word, cause to approach, cause to bring forth near, cause to near nigh, cause to draw near, nigh, or go near. To be at hand, joined, or be near. So makikita natin ang definition ng dictionary at saka ng meaning dito sa sinatawag na approach dito sa Hebrew word na ating nakita, kaurab, ay mayroong similarity. Approach means, in causes to approach is meaning causes to near to God. Mapalad pala ang tao na kanyang pinapalapit sa Kanya. Sapagkat kapag tayo daw na pinili niya lumapit sa Kanya, ang resulta na ito, alam natin, we will satisfied in thy house. We will enjoy in thy courts. At ang pinakamainam, mayroong kaisahan sa Kanyang presensya at mananahan sa Kanyang presensya. At ang Diyos ang siyang gumagawa niyan sa bawat isa. And that is the reason mapalad ang mga pinili. Oh my. Alam niyo sa Bible, marami tayong makikita na kahit ang Panginoon ay patuloy niyang sinasabi, come unto me. Sapagkat marahil sa mga ibang mga Kristiyano, ay gumagawa pa rin sa sarili niyang kaparaanan. Gumagawa pa rin sa kanyang kagustuhan at sometimes napapalayo sa kalooban ng Diyos. Ngunit kung titingnan natin at iunawain natin ang kagustuhan ng Panginoon, unang-una, dapat nating ma-realize, hindi ikaw ang pumili, kundi siya ang pumili para sa iyo. Kung siya ang pumili, di ba alam natin yan? Jeremiah chapter 29 verse 11 hanggang 13.
Siguro basahin natin yan sapagkat makikita dito ang perfect plan ng Diyos para sa iyo. Walang iba kundi mabuti. Magkaroon ka ng kaalaman patungkol sa hinaharap. Pero, ang sabi doon, if you seek Him with all your heart. If you draw near to Him with all your heart. Kung ikaw ay sincere sa iyong puso na may desire ka, talaga siyang kauhawan. So makikita natin ang relation ng Panginoon, although na ikaw ay pinili, pero ang gusto niya, magkaroon ka sa iyong sarili na desire na totally na makalapit sa Kanya hanggang doon sa most holy place. Wala nang problema sa iyo, brothers and sisters, sapagkat ikaw ay pinili. Ngunit nasa sa atin kung tayo ay magpupursigi. Kaya that is the reason, merong mga unang tinawag, pero nahuhuli. Sapagkat nasa kanilang desisyon, ang kanilang pagpapasya, kung gusto talaga nilang magkaroon ng oneness sa Diyos. Ng intimate oneness o perfect sa Diyos. Sapagkat nasa kanila, kung paano nila gugugulin ang kanilang buhay. Ang pinagkaloob sa kanila ng Diyos na pribilehiyo. Now, kung titingnan natin, maraming mga verses sapagkat ang Matthew chapter 11, makikita natin ang pagpinapakita nito, ang sabi ng Matthew ng chapter 11, alam natin yan sa verse, na ang sabi doon, come unto me, all ye who are heavy laden, and I will give you rest. Come. Ang John chapter 6 ay meron pa. Ang sabi ng John chapter 6, and Jesus said unto him, verse 35, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believe on me shall never thirst. Ang sabi niya sa Matthew chapter 5, verse 6, blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. So merong pangako kung tayo ay magpupursiging lumapit sa Kanya. Ang iyong pagkauhaw sa ating Panginoon, na malaman siya, makilala siya, at magkaroon ng kaisahan sa Kanya, lahat yan ay provided ng Diyos. Ang book of James, chapter 4, draw nigh unto God, and He will draw nigh unto you. Nakita natin? Maraming pag-akay at maraming sinasabi ang Diyos, pati ang ating Panginoon, na dapat tayo ay mula sa ating sarili, lumitaw ang totoong puso na uhaw sa Kanya. Uhaw na makilala siyang lubos. Uhaw na maranasan siya. Uhaw na maging kaisaha. But alam natin, it takes requirement. Ano yun? Una, dapat ka pinili ng Diyos. Pangalawa, dapat meron kang damit. Sige nga, alam natin yan. Sa panahon ng Old Testament, bago makarating ang isang tao sa hari, kinakailangan niyang magkaroon ng tinatawag na permiso. Tama? Pag tayo ay dumirekta sa hari na wala kanyang permiso o wala sa kanyang sinatawag na perspektibo, ang kaparusahan ng kamatayan. Esther chapter 4 verse 11. Basahin nga natin. Esther chapter 4 verse 11. Merong rule. All the king's servants and the people of the king's provinces do know that whosoever, whether man or woman, shall come unto the king into the inner court, who is not called, there is one law of his to put him to death. Bago tayo maka-approach sa hari, merong law. Dapat alam niya. Tama? Sapagkat kung tayo nangahas, ang kabayaran nito ay kamatayan. Pero merong exemption. Except such to whom the king shall hold out the golden scepter, that he may live. But I have not been called to come in
unto the king these 30 days. Pero alam niyo po ba, merong nangahas na lumapit sa hari na walang sinasabi natin na tinatawag na pagpapaabiso. Walang iba kundi ang kanyang asawa na si Esther. Ang Esther chapter 5 verse 1, alam natin kung anong ginawa ni Esther. Pumasok siya na walang permiso, ngunit meron siyang damit na kasuotan na naging kalugod-lugod doon sa hari. Now it came to pass on the third day that Esther put on her royal apparel. Oh, wow. And stood in the inner court of the king's house over against the king's house, and the king sat upon his royal throne in his royal house over against the gates of the house. At sabi sa verse 2, and it was so, and when the king saw Esther the queen is standing in the court, and she obtained a favor in his sight. And the king held out to Esther the golden scepter that was in his hand. So Esther drew near and touched the top of the scepter. Ibig sabihin, scepter, ibig sabihin, siya ay pinatawad ng hari. Pero bago mangahas ang isang tao na lumapit sa hari, mayroong kasuotang napakainam na kailangan niyang suotin. Well, meron tayong access, meron tayong karapatan na makalapit doon sa most holiest. Sabi doon sa Hebrews chapter 10 and verse 9, dahilan sa ating Panginoon, dahilan sa kanyang dugo, meron na tayong layang makapasok, ngunit hindi basta-basta yun. Kung ang king ay papasok, ang isang tao na hindi nakagayak at ang kapurusahan ay kamatayan, how much more pa kaya sa Diyos na makapangyarihan sa lahat? Oh my. And that is the reason you should know the requirements. And I do believe walang pinagkaiba yan sa sinasabi ng wedding banquet na parable. Sabi ng ating Panginoon, sino gusto dito makapunta sa kingdom of heaven? At nagbigay siya ng isang parable. Well, bago ka makapunta doon sa wedding banquet at mag-enjoy ng kainan, kailangan meron kang wedding garments. You get the idea? That wedding garments ay hindi basta-basta yan isusuot ng isang tao na walang alam, kundi dapat masusuot niya ito dahilan sa hari na nagbigay ng detalye kung ano ang dapat mong suotin. It is not your will, but it is the will that sent you an invitation. Pumasok ka sa Panginoon Diyos at siya ay mawiwin mo ang kanyang favor kung alam mo ang requirements. And that is the reason, madali na lamang, hallelujah, na makakasumpong ng mga kahilingan sa Diyos. If you knew how to win His favor. Well, madaling isipin at madaling tandaan, alam natin kung ano ang paraan. Well, ang John chapter 14 verse 6, ang sabi, sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except by me. That's it. It's finished. Pero maganda rin ating pag-aralan, no? Sapagkat hindi lang basta-basta na gano'n, so ako sa Panginoon. He is the way, the truth, and the life. Pwede na ako makapasok. Ngunit meron palang makikitang mga detalye. At ang isang detalye ay dito sa Galatians chapter 3, verse 26 hanggang 29. For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. Well, hindi mawawala ang pananampalataya sa ating Panginoon. Pero ang sabi dito, for as many as you have been baptized, hallelujah, into Christ, have put on Christ. Hallelujah. Sino ang iyong sinuot? Ano ang damit na iyong gayak ngayon? It is not your own na design, na iyong kagustuhan, sa iyong kagandahan, sa iyong mata, kundi yang susutin mo ay si Kristo. He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by Him. Pero ang sabi doon, kailangan mo siyang suotin. Ngunit nakita niyo ba ang idea ng Diyos? For example, ang damit kong ito ay si Kristo. Ang nakikita niyo si Kristo. Tama? Nakuha ninyo?
hindi na kayo ang makikita, kundi si Kristo ang dapat makita. That's the idea. And that is the reason sometimes, ang Panginoon ay nasa aking buhay, nasa aking puso, nasa loob, ngunit hindi kailangan manatili ang Panginoon sa iyong puso lamang. Well, don't misquote me, kailangan siyang mahayag sa iyong buhay. Sabi ng ating Panginoon in John chapter 14, verse 6, John chapter 14, verse 21, He that hath my commandments and keepeth them, he it is that love me, and he that love me shall be loved of my Father. At ang sabi ng Panginoon, and I will love him, and I will manifest myself to him. Ihahayag niya kung sino siya sa mga nagsusuumibig sa Kanya. Sino yung mga umiibig sa ating Panginoon? Taas ang kamay. Are you keeping His word? Are you keeping His commandments? Are you doing it? And that is the key. Kung lalaliman pa natin, hallelujah, ang Galatians chapter 2, verse 20 na madalas nating napapakinggan, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, but not I, but Christ liveth in me. And the life which is I now live in the flesh, I live by faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Sino ngayon na nakikita? Ang Panginoon. Nabubuhay ka, pero hindi sa iyong kalooban, nabubuhay ka na si Kristo ang nakikita. Hallelujah. Marami pang mga talata na pwede nating pag-usapan. Ang 2 Corinthians chapter 4, verse 3. Sabi dito, but if our gospel be hid, it is hid to them that are, sabihin natin, na lost. Pero tingnan nyo ang verse 4, in whom God this world had blinded the minds of them. Nadaya sila ng Diyos dito sa mundong ito, which believe not. Sabi dito, lest the light of the glorious gospel of Christ. At ang sabi sa sumunod na talata, the gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Ang gusto ng Diyos, ang Panginoon, ang Kristo, ay magliwanag sa ating mga buhay. Pero yung mga nadaya, ayaw ng Diyos na sila ay magkaroon ng liwanag. Oh my. Can you imagine? And that is the reason, sometimes, it is hard for the believers na tanggapin ang bagay na ito. Sapagkat it takes pressure in your life, trials, troubles, affliction, upang lumitaw ang Kristo na yan sa iyong buhay. Sapagkat sa sumusunod na talata, 2 Corinthians chapter 4, verse 10 hanggang 11, ang sabi dito ng Apostol Pablo, always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body. At ang verse 4, in whom the God of this, verse 11, for he which live are always delivered unto death for Jesus' sake, that the life also of Jesus might be made manifest in our mortal flesh. Well, madalas natin itong napapakinggan. Pero ang realidad nito sa ating buhay, ang isang tanong, kayo ba, tayo ba, ay nandoon na sa kalagayan na ang Panginoon na ang siyang nahahayag sa ating mga buhay. O baka naman pati ang ating kagustuhan pa din. At ikaw pa rin ang nakikita sa iyong buhay. Can you imagine? Binigyan ka ng karapatan, pinili ka, pero pag ikaw ay nangahas, pumasok doon sa Holy of Holies, sa presensya ng Diyos, na wala kang gayak na ganitong kasuotan. Ano ang mangyayari sa iyo? Ang priest, kapag hindi siya karapat-dapat, pumasok siya doon sa Holy of Holies, ano mangyayari sa kanya? Patay. Ganon din ang tao na walang permiso na pumasok doon sa hari, sa inner court ng hari. Anong nangyari doon sa tao na pumasok doon? Patay. Unless, merong unless. Kapag meron kang damit na panggayak,
ng damit na yan ay si Kristo pag ikay lumapit sa Diyos. Hallelujah. Ang favor ng Diyos ay mapapasa iyo. Kapangyarihan ng Diyos ay pagkakalob sa iyo. Sapagkat ang iyong hihilingin ay hindi ang iyong kagustuhan, kundi ang hihilingin mo ang kalooban ng Diyos. Sapagkat si Kristo, hallelujah, ang kaisipan ng Diyos. Oh my! Ang Espiritu ng Diyos na isinugo niya sa ating mga puso. Nababasa natin sa 1 Corinthians chapter 2. And who is that the mind? Sinong merong mind na yan? Ang sino man na tumanggap ng Espiritu ng Diyos. Tumanggap sa ating Panginoong Hesus Kristo. And that is the reason, yung habang ito'y aking bulay-bulay, sabi ko, Lord, salamat. Ang nais mo lang pala sa bawat isa sa amin ay may makitaan ng desire. Makitaan na mayroong pagkauhaw. Makitaan na gusto siyang makilala ng lubusan. Maranasan sa iyong buhay. At yung desire na yan, katulad lamang yan ng pagkauhaw, katulad lamang yan ng pagkagutom. Pero ang tawag doon, kapag ikay nandun sa kalagayan, isa kang mapalad. Bakit? Ang sabi ng Matthew chapter 5, sapagkat ikaw ay kanyang bubusugin at ikaw ay kanyang isasatisfy. Oh, hallelujah. Oh, napakabuti ng ating Panginoon. That is the reason can win ang pabor ng Diyos. Kung nakikita natin, ang buhay natin ay hindi na tayo, kundi si Kristo. Hallelujah. Maraming mga talata na akong nilagpasan, ngunit gusto kong basahin ang isang talata na nag-caught ng attention sa akin. Revelation chapter 3, verse 5. He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment. And I will not blot out his name of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angel. Saan kaya tayo dapat managumpay? Well, ang unang-unang kailangan mong pagtagumpayan sa iyong sarili. Yan ang greatest enemy mo. Hindi yung kapwa mo, kundi yung sarili mo. At sa iyong kaisipan, that is the greatest enemy. Sapagkat dahil yan sa ating kaisipan, diyan ang labanan. Kapag ang ating kaisipan ay napuno ng polluted na nilagay ng kaaway, oh my God, hallelujah, ang ating kalagayan ay kaaba-aba. Ngunit kung ikay nag-overcome, can you see, ang sabi ng ating Panginoon, kung sino man ang gustong lumapit sa akin, anong requirement? Deny himself. Diba nag-aakay siya na, come unto me. Pero ang sabi ng talata, ang sino man gustong lumapit sa akin, ang unang-unang requirement na kailangan gawin ay i-deny ang kanyang sarili. Meaning, patayin ang kanyang kagustuhan, ang kanyang kalooban, ang kanyang katwiran, at ang katwiran ng Diyos ang piliin at suotin. At yun ang mahayag sa ating mga buhay. Hallelujah. Wala nang oras at napakarami sana, ngunit I believe na ibigay ko na ang pinaka summary ng ating pinag-uusapan sa umagang ito. Again, gusto kong basahin ang Psalms chapter 65 verse 4. Blessed is the man thou chosest and causest to approach unto thee, that he may dwell in thy courts, and shall be satisfied with the goodness of thy house, even in the goodness of thy holy temple. Hallelujah. Tayo po ay yumuko saglit at tayo magpasalamat. Dakilang Diyos, Ama naming banal, kami po ay nagpapasalamat sa kasimplihan ng iyong mga salita.
Salamat kami ay iyong mga pinili, O Diyos. Ano, Panginoon, ang aming masasabi, Panginoon, kundi maraming salamat. Hindi kami ang may gusto, hindi kami ang may nasa, kundi ikaw ang siyang, O Diyos, na may nasa noon pa man bago pa itatag ang sanglibutan. Kami ay pinili mo sa ganitong kalagayan. Upang kami, Panginoon, ay makalapit sa iyo, Diyos. At sa aming paglapit sa iyo, Diyos, ang meron sa iyong, hallelujah, tahanan, sa iyong presensya, ito ay aming may enjoy, ito ay aming masasatisfy. At ang aming kaluluwa ay magagalak, Panginoon, sapagkat alam namin, hallelujah, sa iyo ay meron ng kakompletuhan. O God, hallelujah, maraming salamat. Nakita mo ang aming kahinaan, and that is the reason you provided a way upang kami ay makalapit sa iyo. Salamat sa aming Panginoong Yesus Kristo. Salamat sapagkat siya ay namatay upang kami ay makalapit muli at may reconcile muli sa iyo, O Diyos. Upang sa gayon, hallelujah, magkaroon ng intimacy, ng fellowship, ng intimacy na intimate relationship with you, O God, hanggang kami ay maging kaisa, sinasabi ng aming Panginoon na maging kaisa, made in one perfect unity. Lord, ito po ang aming dalangin, ito po ang aming desire. Lord, alam namin, mangyayari ang mga bagay nito kung kami ay patuloy na magpapasakop sa iyong kalooban. At hindi ang aming kalooban ang mananaig, kundi ang iyong kalooban, ang iyong mga salita, ang pagtuturo ng Banal na Espiritu, ang siyang aming pakikinggan, ang pangungunan niya, ito ay aming susundin. At ikaw, Panginoon, ay maluluwalhati at may babalik ang laas sa iyong mataas na kapurihan at pasasalamat sa iyo lamang. Ito ay aming pinasasalamatan minsan pa sa pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Ating palakpakan ng ating Diyos at binibigay ko na po sa ating MC. God bless you, brother.